Handicraft making by J.H. Salveron. Materials needed: popsicle stick, bamboo stick, scissor, cutter, stick glue dot glue gun dot pencil dot ruler, industrial glue, illustration board, rattan rope, double-sided tape dot picture with cover, artificial bonsai. First step, gagawa tayo ng base. Bale, gawa ito sa illustration board. Ang naging base ko ng sukat dito is yung haba ng popsicle stick. And kayo na yung bahala kung gaano naman kadaming popsicle ang ilalagay ninyo. Kasi syempre, the more na mas maraming popsicle, mas mahaba. Sa akin kasi yung sakto lang. So, tatlong illustration board yung ginawa ko para mas makapal and mas matibay yung magiging base natin. Ididikit-dikit ko yung illustration board gamit ang industrial glue. Kung wala naman, pwede din namang rugby. After malagyan ng industrial glue, idikit yung isa pang illustration and then ulitin lang ulit yung paglagay ng industrial glue hanggang sa maidikit yung last na illustration board. After na maidikit yung tatlong illustration board, makikita mo na agad yung pagiging matatag na magiging foundation ng yung handicraft. Make sure lang na maganda yung pagkakadikit hanggang edges. After naman ng illustration board natin, ididikit-dikit na natin yung popsicle stick. Ang gagamitin kong pandikit this time is yung glue gun natin. Ulit-ulitin lang yung procedure hanggang sa mapuno ng popsicle stick yung illustration board. Syempre, fast forward na tayo hanggang sa mapuno natin ng popsicle stick yung illustration board. Para naman hindi makita sa side part yung illustration board natin is nagsukat din ako dito ng bamboo stick kasi medyo maliit yung bamboo stick natin, kaya bamboo stick yung napili kong ilagay. Sinukat ko lang siya dito and syempre kinat ko gamit ang cutter. Ididikit ko pa rin siya gamit ang glue gun. Ingat lang tayo sa paggamit ng cutter kasi kapag napamali yung pagkat natin is baka mag-cause ng accident. Syempre, mga expert lang. Then, ginamitan ko lang siya ng glue gun. Mahirap kasi kapag hindi ka naka-glue gun kasi magkakalat yung stick glue. Dinikit ko lang siya and yung ilalim lalagyan ko ulit ng popsicle stick hanggang sa mapuno ulit. Then yung side is lalagyan ko lahat ng side ng bamboo stick para hindi makita yung illustration board sa loob. Ayan, at okay na yung magiging base natin. Bale, dito naman sa part na to, yung artificial bonsai, para mas maging craft siya tignan. Naisip kong paikutan siya ng rattan rope. Ang ginamit ko lang sa starting niya is stick glue pa din. Then, nirap ko lang yung rope hanggang sa maubos. Then, sa dulo, nilagyan ko siya ng stick glue.
Next naman is gagawa na tayo ng photo frame. Yung photo frame, naisip ko, 3 ulit ang gagamitin kong illustration board para mas matibay kasi nga makapal yung pagkakagawa natin. Gagayahin lang natin sa paggawa ng base kanina. Pagdidikit-dikitin ko yung 3 illustration board na kinat ko gamit ang industrial glue. And yung sukat nito based naman sa picture na gusto nyong ilagay. Next, ikat natin yung magiging pinakang face ng picture frame. Gumamit tayo ng pencil, cutter, at ruler para mas maganda kasi pantay-pantay. Para sa design ng picture frame natin, ang gagamitin natin is bamboo stick. Bali, pupunuin lang natin yung kinat natin kanina. Ayan, flex ko lang yung 2 part na natapos ko na. Ayan, medyo matrabaho lang kasi pupunuin natin to. Let's go! After ko ngang napuno ng bamboo stick, nilagyan ko ng parang design yung mga pagkakadugtong ng mga bamboo stick and para mas pleasant siya sa eyes. Next naman natin, yung likod naman ng picture frame natin. Pupunuin ko siya ulit ng bamboo stick. Medyo matrabaho lang to ulit kasi maliliit yung bamboo stick. Since yung base natin is gawa sa popsicle stick, naisip ko na mas maganda kung yung picture frame naman natin is made of bamboo stick. Pero medyo matagal lang. And syempre, susukatin natin yung mga bamboo stick. Tapos, ikakat ulit natin gamit ang cutter. Ingat-ingat lang ulit sa paggamit ng cutter. Bale, ganito yung magiging itsura niya pag natapos hanggang dulo. Change location na nga tayo kasi inabot na ako ng uwian. Bale, pagpapatuloy ko lang yung paglagay ng bamboo stick sa likod ng picture frame natin. Ayan, at napuno na nga natin yung pinakang likod ng picture frame. Lalagyan ko pa rin yung mga gilid para talagang hindi makikita yung illustration board natin as base. Bago nga natin tapusin yung picture frame, kailangan sukatin muna natin yung picture if kasyang-kasya ba siya doon sa magiging pinakang loob ng ating picture frame. Kasi kapag hindi kasya, pwede mo siyang bawasan and then i-fold na natin yung plastic cover niya and i-tape para pag pinasok natin yung picture is automatic na siyang safe. Next naman, dahil okay na yung picture and naka-tape na siya, sakto na din yung kanyang size. I-settle na natin yung picture frame. Ididikit ko lang din yung last part sa body niya gamit ang industrial glue pa din. And nung na-realize ko na medyo plain tignan yung sa likod na part niya, nag-add lang ako dito ng bamboo stick pa rin. 3 peraso lang, taas and baba nung picture frame natin. Optional lang to kasi parang nung tinignan ko masyado siyang plain tignan. At dahil tapos na nga yung picture frame, next step natin is lalagyan na natin siya ng stand. Since picture frame siya, mas maganda kung
may stand siya. Gagamitin naman natin this time is yung popsicle stick naman. Medyo nagka-struggle tayo sa part na to, kaya ang ginawa ko, pinatayo ko na lang yung picture frame natin since mabilis lang naman mag-set yung stick glue. And nung naset na natin yung location ng picture frame and nung bonsai natin, na-realize ko na parang may kulang pa. Kaya naisip ko na maglagay ng fence. Yung fence natin ay gagawin nating double layer para naman matatag siya. Isi-set aside muna natin yung fence. After 30 minutes saka natin siya ididikit. Habang pinapatigas natin yung foundation ng fence, maglagay muna tayo ng mark para pagka dinikit na natin siya sa mismong base is madali na lang. Stick glue naman ang gagamitin nating pandikit this time. Mabilis lang mag-set ang stick glue, kaya after nito, ididikit na din natin yung picture frame and yung bonsai natin. Ayan, matigas na agad siya. Idikit na natin ang picture frame pati yung bonsai gamit ang stick glue. Para maiwasan magkamali, gumamit ng lapis or pencil, lagyan ng mark yung lalagyan ng stick glue. And finally, the finished product. Very natural lang siya and hindi ko na siya nilagyan ng pintura para mas magmukha siyang handcraft. Thanks for watching!